Madilim na ang gabi sa Sikatuna Residences at tanging ang na tunog lamang ng air conditioning units at ang malamyos na musika mula sa isang malayo condominium, ngunit ang pumupuno sa katahimikan ng ika-65 palapag. Si Lolo Arturo Turing de la Cruz, ang matapat na manager ng gusali sa loob ng 2 dekada, ay tahimik na naglilinis sa mahabang pasilyo patungo sa penthouse. Ang kanyang balingkinitang katawan, na bahagyang nakayuko sa bigat ng 65 taon at ang hindi mabilang na oras ang pagtatrabaho, ay gumagalaw ng may kinagawi ang ritmo. Ang bawat pagpahid ng basahan ay halos walang tunog. Malapit na siyang magletiro at ang asa sa isang payapang buhay sa kanyang munting hardin sa labas ng Metro Manila ang nagpapagaan sa kanyang kalooban. Ngunit may mga gabi na, tulad nito, may bumubulong, nakakaiba sa hangin, isang bagay na nagpapatinag sa payapang asa na yon. Narinig niya ito, isang bahagyang tunog sa simula. Halos natabunan ng ingay ng kanyang sariling paglilinis. Isang boses, mataas, at tila nagmamakaawa, na sinusundan ng isang mabigat, malalim na tinig na nagtatago ng hindi matukoy na galit. Galing iyon sa penthouse ng Don Ricardo de la Rosa at ng kanyang bata pang asawang si Celeste Reyes, ang pinakamaningning at pinakapribadong tirahan sa Sikatuna. Si Don Ricardo, isang negosyanteng may malawak na impluwensya, ay nagtataglay ng kapangyarihan na kayang bumili ng halos lahat ng bagay sa kanyang mundo. Uminto si Lolo Turing, ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakahawak sa walis. Ang mga tinig ay naging mas malakas, nagkukulog sa luho ng interior ng penthouse. Isang patak ng takot ang bumaba sa kanyang gulugod. At pagkatapos isang malakas na tunog ng pagkabali, tila may nabasag na salamin o porselana, na sinundan ng isang nakakapanindig, balahibong katahimikan. Ang katahimikan na mas nakakapangamba kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Ilang sandali pa, habang naglalakad siya sa tapat ng pintuan, biglang bumukas ito. Isang sulyapi lang. Si Celeste Reyes. Ang kanyang buhok ay gulong-gulo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, at ang isang panyo o manipis na alampay ay minadali niyang ipinulupot sa kanyang kaliwang baso, ngunit hindi nito maitago ang mansya ng maitim na pasa na nakita ni Lolo Turing sa ibaba ng siko. Ang kanyang tingin ay sandaling nagtagpo sa kay Lolo Turing, isang sulyap na puno ng pangamba, pagmamakaawa, at isang tahimik na sigaw para sa tulong. Pagkatapos, ang pintuan ay muling sumara ng mabilis na tila hinahabol ang mga anino. Pinikit ni Lolo Turing ang kanyang mga mata. Ang eksenang iyon ay umuukit sa kanyang isip. Hindi ito ang unang beses. Sa loob ng ilang linggo, napansin niya ang mga palatandaan. Si Celeste, isang dating modelo na kilala sa kanyang kagandahan at ngiti, ay bihira nang lumabas. At kung lumabas man, lagi siyang nakasuot ng mahabang manggas, kahit sa init ng Manila, o kaya'y malalaking salamin sa mata, na halos tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Kung minsan, mahahalatang pilit niyang pinipigilan ang pananakit sa kanyang bawat galaw. Ang kanyang mga mata, na dating kumikinang sa sigla, ay nagtataglay na ngayon ang malalim na kalungkutan at pag-iwas. Kapag nakakasalubong siya ng ibang residente o staff, lagi siyang nagmamadaling dumaan, tila isang anino na nagnanais na mawala. Nakuha na ni Lolo Turing ang kanyang walis at nagpatuloy sa paglilinis, ngunit ang kanyang isip ay malayo na. Kilala niya ang Sikatuna Residences. Ito ay isang tanghalan ng karangyaan at kapangyarihan sa gitna ng syudad. Ang bawat palapag, bawat unit ay may sariling kwento, sariling lihim. At sa penthouse, tila isang madilim na drama ang nagaganap. Ang
tambo o regalo ni Don Ricardo ay palaging malaki at regular. Ang pera ay ginamit niya bilang isang paraan ng pagpapatahimik, isang maskara ng kabaitan sa likod ng isang matalim na tingin. Sa harap ng mga empleyado, si Don Ricardo ay isang perpetong Ginoo. Laging ngumingiti, laging handang magbigay ng makain-otit na sobra sa kinakailangan. Ngunit ang mga mata ni Lolo Turin, na nakakita na ng maraming uri ng tao sa buhay, ay nakakakita ng lampas sa kinang ng salapi at paibabaw ng paggalang. Nakikita niya ang pagkontrol sa bawat galaw ni Ricardo, ang paghamak na nakakubli sa bawat ngiti. Ang kanyang mga kamay na laging handang magbigay ng pera ay tila may kakayahang humawak ng mas marahas na kapangyarihan. Naalala ni Lolo Turin ang isang insidente noon, matagal na. Isang kapitbahay sa probinsya, isang bata pang ina, na halos kasing gulang ni Celeste, na labis na pinahihirapan ng asawa. Noong panahong iyon, bata pa siya at pinili niyang hindi makialam. Hindi niya kayang makialam. Ang resulta ay isang trahedya na patuloy na bumabagabag sa kanyang konsensya. Ang alaala ng takot sa mga mata ng babaeng iyon ay tila nagpakita muli sa mga mata ni Celeste. Hindi, bulong niya sa sarili. Halos hindi marinig. Hindi ko nahahayaan pang mangyari iyon. Ang kanyang puso ay sumikdo. Ang kanyang pagreretiro ay malapit na, ngunit paano niya matatamasa ang kapayapaan sa kanyang hardin kung ang alaala ng takot sa mga mata ni Celeste ay patuloy na gagambala sa kanya. Ang kanyang mga matatalim na mata na sanay ng maghanap ng dumi at kalat ay naghahanap na ngayon ng iba, mga patandaan, mga bakas, mga pahiwatig. Sa gitna ng karangyaan ng sikatuna, may isang babae na tahimik na sumisigaw, at si Lolo Turin, ang hindi nakikitang tagapamahala ng gusali, ay nagsimulang makinig. Ang sulyap ni Celeste, ang takot sa kanyang mga mata, ay tila isang baliyos na tumama sa dibdib ni Lolo Turin. Hindi na niya kayang bingihan. Sa sumunod na mga araw, ang bawat paggalaw niya sa Sikatuna Residences ay tila may bagong layunin. Ang kanyang dating kinaduri ang ruta ng paglilinis ay naging isang tahimik na pagmamanan. Sa kanyang matandang bulsa, ngayon ay laging nakalagay ang isang maliit, luma, at kulubot na notebook, kasama ang isang lapis. Doon, sa mga pahina nito, sinimulan niyang isulat ang mga kakaibang pangyayari na nagaganap sa ika-65 palapag. Hindi direkta ang kanyang mga tala, mga kode, mga simbolo, at maikling parirala lamang upang walang makaintindi kung sakaling mawala o makita ng iba. Araw, kapag si Celeste ay lumabas upang kunin ang kanyang mail o bisitahin ang lobby, makinat siyang tinitingnan ni Lolo Turin. Ang mga mansya ng pasa na dati pilit na tinatago sa ilalim ng mati, pop o mahabang manggas ay mas nagiging halata ngayon sa kanyang sanay na mata. May isang beses, nakita niya si Celeste na may bahagyang pamamaga sa gilid ng labi. Halos hindi makita, ngulit sapat para makapagdulot ng lamig sa kanyang puso. Sinulat niya, Celeste, tatlong labi, maga. Sa gabi, kapag ang katahimikan ng sikatuna ay mas nagiging malalim, si Lolo Turing ay nananatiling gising. Mula sa kanyang maliit na apartment sa ground floor, pakiramdam niya ay naririnig pa rin niya ang mga kalabog at sigawan na nagmumula sa itaas. May mga gabi na, abang naglilinis siya ng mga pasilyo, ang tunog ng basag na salamin o porselana ay umaalingaw mula sa pentos, sinundan ng isang nakakapanilabot na katahimikan. O kaya ay ang malakas na pagtawa ni Don Ricardo na sinundan ng sunod na pagbagsak ng kung anuman, at pagkatapos ay ang halos walang buhay na paghiling ng tawad ni Celeste.
Doc kay Don Ricardo, labing isap sigaw, kalabog. Ang pagdating ni Don Ricardo, madalas sa kalagitnaan ng gabi, amoy alak, ay palaging senyales ng kaguluhan. Ang mga sirkumstansyang ito ay tila mga anino na sumusunod sa kanya, umahadlang sa kanyang kapayapaan. Ang notebook ay naging kanyang kasama, ang kanyang lihim na pahayagan ng katotohanan na halos walang nakakakita. Hindi siya gumagamit ng mga salitang abusado o binubugbog, kundi mga palatandaan lamang, mga numero, at mga petsa. Isang tahimik na pakikipaglaban sa isang sistema na tila bulag sa mga nakatagong katotohanan sa likod ng mga salaning dingding at mamahaling pultina. Hindi lamang si Lolo Turing ang may matalas na mata sa sikatuna. May isa pang anino na gumagalaw sa bawat sulok ng gusali, si Manang Elena Nena Santiago. Si Manang Nena, ang leader ng cleaning crew, ay isang babaeng tumatayong isa sa buhay. Nabida ng maaga. Pinalaki niya ang 3 anak sa pamamagang ng paglilinis. Siya ay may katamtamang katawan, malakas ang boses, at may ngiti na kayang magbigay ng init o kaya ay maging matalim depende sa sitwasyon. Ang kanyang mga kamay na sanay ng humawak ng walis at basahan ay nagtataglay din ang lakas at determinasyon. Si Manang Nena ay matagal nang nakasama ni Lolo turing sa sikatuna. Sa halos 2 dekada, sila ay magkasama sa trabaho. Ang kanilang mga landas ay madalas na nagtatagpo sa mga pasilyo, elevator, at mga cleaning supply room. Ngunit hindi sila kailanman naging malapit, mga kaswal na pagbati lamang at mga usapan tungkol sa trabaho. Si Lolo Turing ay ang tahimik na tagapamahala. Si Manang Nena naman ay ang mabilis at masiglang pinuno ng mga cleaner. Ngunit, tulad ni Lolo Turing, may sariling paraan din si Manang Nena ng pagmamanman. Bilang tagapaglinis ng penthouse, mas malalim ang kanyang aksas. Madalas niyang mapansin ang mga bakas pagkatapos ng gabi ng kaguluhan, mga basag na kristal na vase sa basurahan, mga manso sa alpombra na tila tinakpan ng mabilis na paraan, o mga piraso ng porselana na nagkalat sa paligid ng sofa. Minsan, nakita niya ang isang padel sa likod ng malaking painting na may bahagyang lamat, tila pinukpok. Ang mga ito ay kanyang sinusuri ng tahimik. Ang kanyang matalas na isip ay nagsasama ng mga piraso ng puzzle. May mali dito, bulong niya sa sarili, habang pinupunasan ng mansa ng kape na tila pilit tinakpan. Noong una, hindi pansin ni Manang Nena si Lolo Turing. Ngunit ang mga pagbabago sa dating tahimik na manager ay hindi nakatakas sa kanyang paningin. Ang mga tingin ni Lolo Turing na madalas lumipad patungo sa penthouse, ang kanyang mga buntong, hindi niya na tila nagtatago ng mabigat na pasanin, at ang kanyang madalas na pagtigil sa tapat ng unit ni Don Ricardo ay nagdulot ng pagdududa. Isang hapon, habang si Lolo Turing ay naglilinis sa labas ng penthouse, uminto siya at tinitigan ang pintuan ng matagal. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Nakita ito ni Manang Nena mula sa malayo. Nagtama ang kanilang mga tingin, isang maikling sandali lamang, ngunit puno ng binibikas na unawa. Tila nagbabahagi sila ng isang lihim lapasanin. May isang hapon, habang naglilinis si Manang Nena sa penthouse, iniwan siyang isa ni Celeste habang ang huli ay pumasok sa kwarto. Hindi sinasadya. Narinig ni Manang Nena ang mahinang hikbi mula sa loob. Hindi ito ang hikbi ng galit, kundi ng malalim na pighati. Hindi niya nakita ang mukha ni Celeste, ngunit ang tunog na iyon ay sapat na upang kumpirmahin ang kanyang mga hinala. Ang babaeng iyon ay nagdurusa. Ang mga pangyayari ay lalong nagtulak kay Lolo Turing na kumilos. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng gulo
Mas gusto niya ang kapayapaan ng kanyang sariling mundo. Ngunit ang alaala ng nakaraang trahedya ay nagbigay sa kanya ng sapat na lakas. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa opisina ng building manager, si Gino Valdez. Si Valdez, isang batang lalaki na may mamahaling suot, ay laging abala sa pagtingin sa mga papeles. Ang kanyang mukha ay laging nakasimangot na tila laging nahihirapan. Sir Valdez, may nais ko sana akong report. Simula ni Lolo Turing, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Inilarawan niya ang mga nakita niya, ang mga pasa, ang mga sigawan, ang takot sa mga mata ni Celeste. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ali. Ngunit sa halip na makinig ng mabuti, si Ginong Valdez ay umiling lamang. Lolo Turing, pakiusap, huwag ninyo na pong dagdagan ang iniisip ko. Alam kong matagal na kayo dito at nirerespeto ko kayo, pero ang mga usaping mag-asawa ay personal. Malakas ang impluwensya ni Don Ricardo at ayaw nating magkaroon ng gulo. Ang mga salita ni Valdez ay tila mga suntok sa sikmura ni Lolo Turing. Naalala niya ang mga bon ni Don Ricardo, ang mga makapal na sobrang iniiwan nito sa desk ni Valdez. Malinaw na binili na ang katahimikan ng sistema. Ang hustisya, tulad ng maraming balay sa sikatuna, ay kayang bilhin. Lumabas si Lolo Turing sa opisina ni Valdez na may mabigat na puso, ngunit may panibagong determinasyon. Kung ang sistema ay bulag, kung ang mga may kapangyarihan ay nabibili, kung gayon, siya, ang hindi nakikitang manager ng gusali, ay kailangang kumilos. Kailangan niyang maging mga mata at tainga na kayang makakita at makarinig sa kabila ng mga salapi at kapangyarihan. Wala siyang pera o impluwensya, ngunit mayroon siyang matalas na obserbasyon, isang notebook, at isang pusong hindi kayang baliwalain ang pagdurusa. Ang kanyang pakikipaglaban ay magsisimula, tahimik, ilihin, ngunit may buong lakas. Ang pagkadismaya sa pakikipag. Usap kay Gino Valdez ay iwan ng isang mabigat na pakiramdam kay Lolo Turing, ngunit kasabay nito ay nagpakawala rin ng isang panibagong apoy ng determinasyon sa kanyang kalooban. Hindi na siya umaasa sa sistema. Kailangan niyang umasa sa sarili. At sa hindi inaasahang paraan, ang asa na yon ay nagsimulang sumibol mula sa mga simpleng pagtawid, landas sa mga pasilyo ng sikatuna, kasama ang isang babaeng matagal na niyang kakilala, ngunit na yun lamang niya tunay na nakikita. Si Manang Nena. Ang kanilang mga tingin noon ay puno lamang ng unawa, ngunit ngayon, ang unawang yon ay naging isang bukas na imbitasyon para sa connection. Nagsimula silang magsabay sa kape tuwing bedtime, hindi sa kantin na puno ng ingay, kundi sa isang sulok ng hardin sa ibabang palapag, kung saan ang ingay ng syudad ay tila hindi gaanong naririnig. Sa simula, tahimik lang silang umiinom ng kape, ang bawat isa ay nakatitig sa kawalan. Ngunit dahan, unti, ang katahimikan ay nabasag. Alam mo, Lolo Turing, simula ni Manang Nena. Isang hapon, habang umiinom siya ng kapeng matapang. Ang mga bata ngayon, iba na talaga ang ihisip. Ang anak ko, gusto nang abroad. Sabi ko, anak, dito ka na lang sa Pilipinas. Mahal kita, makasama. Pero, alam mo naman, may sarili na silang pangarap. Ngumiti si Lolo Turing. Isang bahagyang ngiti lamang, ngunit puno ng unawa. Kanyang talaga, Nana. Ang mga anak, parang mga ibon. Sa simula, kailangan na din silang alagaan sa pugad.
Pero darating ang panahon, lilipad sila. Ang importante, alam nila kung saan ang kanilang tahanan. Ikinuwento niya ang kanyang sariling anak na matagal nang naninirahan sa ibang bansa at ang asa niyang makasama muli ang mga apo sa kanyang pagreretiro. Ang mga simpleng usapan tungkol sa mga anak, sa mga pangarap, sa mga pighati ng pagtanda ay nagbigay daan sa mas malalim na pagbabaagi ng damdamin. Sa harap ni Manang Nena, mas madaling huminga si Lolo Turing. Si Manang Nena, sa kabila ng kanyang pagiging prangka, ay may malambot na puso at ang kanyang mga salita ay parang bala ng gumagamot sa mga sugat na matagal nang nakatago. Napakaswerte mo, Turing, sabi ni Manang Nena isang araw. Ang kanyang mga mata ay mataman ang tingin kay Lolo Turing. Ang tahimik mong tao, pero ang lalim ng pagmamalasakit mo, hindi sila uusap ng direkta tungkol kay Celeste o kay Don Ricardo. Hindi pa, ngunit ang bawat sulyap, ang bawat buntong, hining niya, ang bawat aalala sa kanilang mga mata ay nagsisilbing isang nakikitang kumpirmasyon ng kanilang magkaparehong pinagdadaanan. Sa gitna ng labis na iisa at pakiramdam ng kawalang kakayahan, ang bawat isa ay nakakita ng kaulayaw sa isa't isa, isang tahimik na puwersa na nagbibigay ng lakas at katiyakan na hindi sila iisa sa kanilang pagdududa. Ang pagkakaibigan, o marahil isang uri ng pagmamahal na lumalampas sa edad at karanasan, ay dahang namumukadkad, tulad ng isang sambagita na lumilitaw mula sa dilim. Isang umaga, habang si Lolo Turing ay abala sa paglilinis ng silid ng basura, sa ika-65 palapag, ang kanyang matatalas na mata ay nahagip ng isang bagay na hindi karaniwan. Sa loob ng basurahan na nakalaan lamang para sa penthouse unit, sa ilalim ng mga tirang pagkain at mga ginamit na panyo, may isang maliit na piraso ng papel na nakatiklop ng napakahigpit. Kakaiba ito, sapagkat ang mga residente ng penthouse ay bihirang magtapon ng kahit anong basura na mukhang may personal na halaga. Dahan itong kinuha ni Lolo Turing, ang kanyang puso ay kumakabog ng bahaga. Ang papel ay parang galing sa isang maliit na notebook. Nang buksan niya ito, isang simpleng mensahe ang bumungad sa kanya, nakasulat sa Tagalog, "Pulong po. Tulungan po ako." Sa ilalim ng mga salitang iyon ay may maliit na iginuhit na larawan. Hindi ito bulaklak, hindi rin letra. Ito ay isang baligtad na titikra na may isang bahagyang bilog sa ibaba, na tila isang simbolo ng isang nakasarang singsing. Ang sulat, kamay, ay maliit, pabilog, ngunit may bahid ng pagmamadali at panginginig. Isang matinding lamig ang dumaloy sa kanyang gulugod. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may isang bahagi sa kanyang kalooban ang nagsasabing ito ay galing kay Celeste. Ito ay isang sigaw para sa tulong. Isang pahiwatig na hindi na niya kayang magtiis ng mag-isa. Agad siyang naghanap ng pagkakataon upang makausap si Manang Nena. Nakita niya ito sa cleaning supply room, abala sa aayos ng mga damit. "Nena," bulong niya. Inilabas ang papel at ipinakita sa kanya. "Tingnan mo ito. Nakita ko sa basurahan ng penthouse." Kinuha ni Manang Nena ang papel, ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Nagbasa siya. "Pulong po," ulit niya, ang kanyang tinig ay halos pabulong. Tinitigan niya ang simbolo. Sino kaya ang sumulat nito? "Sa tingin ko, kay Celeste," sagot ni Lolo Turing. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at pangamba. Ang sulat, kamay. Nakita ko na ang sulat. Kamay niya sa mga delivery receipt. Parehas ang kanya.
Maingat na sinuri ni Manang Nena ang mga letra. Kumpirma niya pagkatapos ng ilang sandali. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Oo nga. Ito ang sulat ni Madam Celeste. Pero, ano itong simbolo? Pareho silang nakatitig sa baligtad na R. Ito ay misteryoso. Isang lihim lakod na kailangan nilang basahin. Ang papel na yon, isang munting tiraso lamang ng kahirapan, ay naging tulay sa pagitan ng kanilang mga hinala at isang konkretong sigaw para sa tulong. Hindi na ito haka. Ito ay isang katotohanan. Hindi na lang sila mga nagmamanman. Sila, na ngayon, ang tanging asa ni Celeste. Ang pagtuklas sa mensahe ni Celeste ay nagpasimula ng isang bagong yugto sa kanilang operasyon. Ang pagiging hindi nakikita nila ay naging hindi na lamang isang depensa, kundi isang sandata. Si Manang Nena, sa kanyang papel bilang tagapaglinis, ay mayroong mas malawak na access sa penthouse kaysa kay Lolo Turing. Madalas siyang nakakapasok upang maglinis kapag wala si Don Ricardo, mga pagkakataong ginamit niya upang maghanap ng mga pahiwatig na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Tuwing papasok si Manang Nena sa penthouse, ang kanyang mga mata ay nagiging scanner. Hindi lamang siya naglilinis, siya ay nagmamanman. Sa ilalim ng mga makakapal na kurtina, sa likod ng mga matatayog na aparador, o sa loob ng mga kabinet ng kusina, hinahanap niya ang anumang kakaiba. Isang beses, abang pinupunasan niya ang pado sa gilid ng fireplace, napansin niya ang isang bahagyang lamat na tila tinakpan ng masilya, ngunit hindi na ibabalik sa orihinal nitong kinis. Sa ibang pagkakataon, napansin niya ang mga bakanting espasyo sa dingding, kung saan dapat nakasabit ang mga painting. Ang mga pader ay bahagyang may bakas ng alikabok na nagpapahiwatig na matagal nang nawala ang mga ito. At ang nakakabahala sa lahat, sa loob ng medicine cabinet sa banyo, kung saan dapat naroon ang mga karaniwang gamot, mayroon siyang nakita, hindi mga karaniwang gamot. Nakita niya ang mga pain relievers, anti-inflammatory drugs, at mga kriyong para sa mga pasa na nakatago sa likod ng mga mamahaling pabango at mete. Ang mga gamot na ito ay nasa mga generic na lalagyan, tila binili ng palihin. Naku! Lolo Turing! Bulong ni Manang Nena isang gabi sa cleaning supply room, ang kanyang mukha ay puno ng aalala. Ang dami kong nakita. Sa likod ng mga painting, may mga gasgas. At sa medicine cabinet, puro papasa at pampawala ng sakit ang nakita ko. Si Lolo Turing naman, sa kanyang pagiging manager, ay gumagamit ng iba pang paraan. Madalas niyang suriin ang mga CCTV footage. Hindi upang hanapin ang mga nagkasala, kundi upang hanapin ang mga hindi karaniwang galaw. Walang kamera sa loob ng mga unit. Ang mga kamera sa pasilyo at elevator ay maaaring magbigay ng mga pahiwatig. Napansin niya ang mga gabi na si Don Ricardo ay umuwi ng labis na lasing, at ang mga umaga na si Celeste ay lumabas na may matinding pagtatago ng kanyang mukha at katawan. Ang kanilang pagtutulungan ay tila isang sayaw ng mga anino. Ang mga impormasyon ay ibinabahagi sa pamamagitan ng mabilis na sulap, pabulong na salita, habang nagpapalit ng shaft o mga lihim na mensahe na iniiwan sa isang hindi napapansing sulok ng cleaning supply room. Kailangan nilang maging maingat, sapagkat ang si Katuna ay tuno ng mga mata, mga kapitbahay na mahilig magchismis, mga empleyadong tapat kay Don Ricardo dahil sa kanyang at syempre, ang mismong mga kamera. Ang kanilang invisible na kalagayan ay isang payat na lubid na sinasakyan nila sa ibabaw ng bangin. Sa kabila ng kanilang mainat na paggalaw, tila mayroong mga mata
na nagsisimulang makakita sa likod ng tabing. Si Don Ricardo, nakilala sa kanyang pagiging mapagmasid at kontrolado, ay nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Ang kanyang mga buwa ay hindi na nagiging sapat upang bumili ng ganap na katahimikan. Napansin niya ang madalas na pagtigil ni Lolo turing sa tapat ng kanyang penthouse, ang matalim na tingin ni Manang Nena habang naglilinis. Agamat walang konkretong ebidensya ang kanyang likas na pagdududa at pagkontrol ay nagdulot ng pagkabalisa sa kanya. Ang kanyang mga ngiti sa mga empleyado ay naging mas pilit at ang kanyang mga tingin ay madalas na nagtatago ng babala. Upang palakasin ang kanyang kontrol, kumuha si Don Ricardo ng isang bagong security guard. Si Jolene Mercado, isang bata, masigla, at may ambisyong lalaki. Si Jolene ay hindi pa gaanong pamilyar sa mga pamamalakad ng sikatuna, ngunit siya ay matalin at mabilis matuto. Ang kanyang mukha ay laging nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nagmamanman. Then, sabi ni Don Ricardo, isang hapon, habang binibigyan niya ito ng isang makapal na sobre. Gusto kong bantayan mo ang mga matatandang empleyado. Lalo na si Lolo, Turing, at si Manang Nena. Pakiramdam ko, may kinikilos silang hindi tama. Hindi niya sinabi ang dahilan. Ngunit ang halaga ng pera ay sapat na upang maging matapat si Jolene sa kanyang bagong amo. Nagsimulang sundan ni Jolene ang bawat galaw ni Lolo, Turing, at Manang Nena. Hindi siya direktang nagtatanong, ngunit ang kanyang presensya ay laging naroon sa lobby tuwing break time, sa pasilyo habang naglilinis sila o sa mga elevator na sinasakyan nila. Ang kanyang mga ngiti ay hindi na nagbigay ng katiyakan, sa halip, ito ay isang pahiwatig ng kanyang pagbabantay. Ang pressure ay tumindi. Ang invisibility na inaasahan ni Lolo, Turing at Manang Nena na magiging kanilang proteksyon ay tila unti-unting nawawala. Ngunit sa bawat pagsubok, sa bawat pagdududa, ang kanilang samahan ay lalong lumalain. Ang munting papel na may nakasulat na tulong po ay tila isang sumpa at isang biyaya sa kanila. Isang sumpa ng panganib, ngunit isang biyaya ng bagong layunin at isang di inaasahang pag-ibig na bumubukal sa huling yugto ng kanilang buhay. Ang laro ay nagiging mas mapanganib at ang mga pusta ay mas mataas. Ang maliit na piraso ng papel na may tulong po ay tila nagbukas ng isang bagong dimensyon sa pagtingin ni Lolo, Turing, at Manang Nena sa Sikatuna Residences. Hindi na lang sila mga anino na nagmamanman. Sila na ngayon ang tanging pag-asa ng isang babae na nakakulong sa sarili niyang gintong hawla. At tila nakaramdam din si Celeste ng pagbabago. Isang tahimik na pagtugon sa kanyang lihim na sigaw. Ang mga pahiwatig na kanyang ibinibigay ay naging mas matapang at mas sopistikado. Isang hapon, habang naglilinis si Lolo Turing sa pasilyo ng ika-49 palapag, napansin niya ang isang bagay na nakahiga sa sahig malapit sa pinto ng penthouse. Isang panyo. Hindi ito ordinaryong panyo. Gawa ito sa mamahaling tela at may bordang maiit na sampaggita sa isang sulok, kasama ang isang baligtad na titiklo na pamilya na sa kanya. Ito ay parehong simbolo na nakita niya sa mensaheng tulong po. Hindi pa nakakalayo si Celeste mula sa kanyang paglalakad. Dahan itong pinulot ni Lolo Turing. Ang kanyang puso ay kumakabog. Isa itong kumpirmasyon. Hindi ito aksidente. Ibinahagi niya ang panyo kay Manang Nena. Sa tingin mo ba, Nena, ito na ang paraan ni Celeste para makipag-ugnayan? Tanong niya habang pinagmamasdan nila ang borda. Malamang, Turing, sagot ni Manang Nena, ang kanyang mga mata
ay matatalino ang babae. Alam niya na hindi siya pwedeng magsalita ng direkta. Kailangan natin itong intindihin. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Kinabukasan, habang naglilihi si Manang Nena sa penthouse, may nakita siyang hindi karaniwan sa ilalim ng sofa. Isang maliit na piraso ng gintong porselana, bahagi ng isang basag na figurin. Ngunit ang kakaiba ay, sa likod ng piraso, mayroong bahagyang gasgas na tila inuthit, na bumubuo ng isang maliit na pana na nakaturo sa isang direksyon. Tinandaan niya ang direksyon at ang lokasyon. Nang umalis si Don Ricardo para sa isang business meeting, mabilis siyang naghanap sa direksyong iyon. Doon, sa ilalim ng isang silya, nakita niya ang isang bahagyang nakausli na sulok ng isa pang porselana. Magkasama, tila ito ay bahagi ng isang mas malaking larawan. Hindi na lang ito basura, ito ay mga piraso ng puzzle. Ngunit ang nakakagulat na pahiwatig ay nagmula sa sariling aklatan ng Sikatuna Residences, isang lugar na madalas bisitay ni Lolo Turing upang magbasa ng dyaryo o magpahinga. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng mga bintana sa tabi ng mga aklatan, napansin niya ang isang kakaibang sulyap ng puting papel sa ilalim ng mesa, malapit sa bintana, sa isang sulok na halos hindi mo mapapansin. Kinailangan niyang yumuko at lumingon mula sa isang partikular na anggulo upang makita ito. Isang maliit na sticky note nakadikit sa ilalim ng mesa. Nang buksan niya ang note, nakasulat dito ang Tagalog na mga salita sa silid ng pag-asa. Angatlo, mula sa kanan, ikalawang hanay. Ang nakabaligtad na ang suhi. Sa ilalim, nakadrawing niyang parehong baligtad na may biyog sa ibaba. Ang silid ng pag-asa, alam ni Lolo, tuling na ito ay tumutukoy sa seksyon ng mga aklat tungkol sa pananampalataya at inspirasyon sa aklatan. Agad na pumunta si Lolo Turing sa lugar na tinukoy. Ang kanyang puso ay halos lumukso sa kanyang dibdib. Pangatlo, mula sa kanan, ikalawang hanay. Isang lumang kopya ng Florante at Laura, isang klasikong etikong Pilipino. Sa pabalat, may bahagyang nakasulat na baligtad na sa isang sulok. Dahan niyang binuksan ang aklat. Sa pahina na may kinalaman sa pag-ibig, pagtitiis, at katatagan, mayroong isang manipis na bookmark na gawa sa papel. Sa likod ng bookmark, nakasulat ang isang address ng isang internet cafe, at sa ilalim nito ay isang oras at petsa. Naging gabi ang pagtitipon ni na Lolo Turing at Manang Nena sa tahimik na sulok ng cleaning supply room o sa kanilang karaniwang tagpuan sa hardin. Ang mga clues ni Celeste ay nagbigay ng isang bagong pag-asa at isang mas malaking panganib. Ang bawat piraso ng porselana, bawat panyo, bawat mensahe ay kanilang pinagsasama-sama. Dito nila na-realize na si Celeste ay hindi lamang isang biktima. Siya ay isang babae na matalino, may pagpaplano at mayroong lakas na nakatago sa likod ng kanyang mga takot. Ang kanyang mga hakbang ay maingat, detalyado, at puno ng tiwala sa dalawang anino ng Sikatuna. Napakatalino ni Ginang Celeste, bulong ni Manang Nena, habang pinagmasdan ng baligtad na sa panyo. Hindi niya tayo ginadanit lang. Pinagkakatiwalaan niya tayo. Ang tiwala na iyon ang nagpatibay sa loob ni na Lolo Turing at Manang Nena. Ito ang nagbigay sa kanila ng dahilan para magpatuloy kahit pa ang panganib ay lumalaki. Ang bawat desetirid na mensahe ay tila isang pagpapaalala na kailangan nila
si Celeste, at mas kailangan sila ni Celeste. Habang lumalali ng kanilang pagmamanman at pagtulong kay Celeste, tila mas lalong humigpit ang tali ni Don Ricardo. Ang kanyang likas na pagdududa ay naging paranoid. Hindi na niya kayang tiisin ang mga matang tila nakakakita sa kabila ng kanyang kapangyarihan. Isang araw, ipinatawag niya si Lolo Turing sa kanyang opisina. Lolo Turing, simula ni Don Ricardo. Ang kanyang ngiti ay pilit. Nabalitaan ko na hindi na raw gaanong malinis ang mga pasilyo. May mga naiwan ka raw na basurahan. Mga simpleng bagay lang. Pero alam mo naman, importante ang integridad dito sa sikatuna. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng babala. Hindi ko rin maintindihan kung bakit parati ka sa ika-69 palapad. Hindi mo ba kayang magtrabaho ng tahimik at sundin ang iyong mga responsibilidad? Nabansin din ni Lolo Turing ang madalas na pagtigil ni Jordan Mercado malapit sa kanya. Ang binatang gwardya ay laging nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakasunod. Kung dati ipalihin, ngayon ay lantaran na ang pagmamana ni Jordan. Minsan, nahuli niya si Jordan na kumukuha ng litrato ng kanyang cleaning cart na iniwan niya sandali upang kumuha ng supplies. Ang presensya ni Jordan ay tila isang anino na sumusunod sa bawat galaw nila, isang paalala na may mga matang nagbabantay. Ang aalala ni Lolo Turing ay lumaki nang labis nang muling ipatawag siya ni Don Ricardo. Sa pagkakataong ito, hindi na ito tungkol sa kalinisan ng pasilyo. Lolo Turing, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang tinig ay mas matigas ngayon. Narinig ko na may mga issue ka sa trabaho, mga reklamo mula sa ibang residente. Alam mo naman, malapit ka nang maglitiro. Sayang naman kung mawawala ang iyong pensyon. Sa edad mo, mahirap nang bumalik sa dati. At ang pamilya mo, paano na? Ang kanyang mga salita ay tila gumagapang sa balat ni Lolo Turing, isang banta na hindi lamang sa kanyang hanapbuhay, kundi sa kanyang kinabukasan at sa kapakanan ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang kanyang pensyon ay ang tanging inaasahan niya para sa payapang pagreretiro at para matulungan ang kanyang mga anak at apo. Mawawala ang lahat ng iyon kung tatanggalin siya. Ang takot ay bumarot kay Lolo Turing. Ngunit ang pinakamabigat na banta ay dumating isang gabi habang naglalakad si Lolo Turing pauwi sa kanyang apartment sa ground floor. Hinarang siya ni Don Ricardo sa isang madilim na pasilyo. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Lolo Turing, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang tinig ay napakababa at nagbabanta. Huwag kang maging pakialamero. Ang mga tao na nakikialam sa mga bagay na hindi nila dapat, kadalasan, ay nauuwi sa masama. Hindi lang para sa kanila, kundi pati na rin sa mga mahal nila sa buhay. Hinawakan niya ang balikat ni Lolo Turing ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalin. May mga anak ka, di ba? At mga apo. Mag-ingat ka. Baka isang araw, may mangyari sa kanila na hindi magugustuhin. Mas mabuti kung mananahimik ka na lang. Hindi mo naiintindihan ang kabangyarihan. Kaya ko silang hanapin. Kahit saan. Kaya ko silang saktan. Ang mga salita ni Don Ricardo ay parang kidlat na tumama sa loob ni Lolo Turing. Naninig ang kanyang buong katawan. Hindi na ito laro ng pahiwatig. Ito ay isang direktang banta sa kanyang pamilya, kay Manang Mena. Ang imahe ng kanyang mga apo na may ngiti sa kanilang mga mukha ay lumitaw sa kanyang isip. Paano niya
kayang ipagsapalaran ang kanilang kaligtasan. Ang takot ay halos lumamon sa kanya. Umuwi si Lolo Turing ng gabing iyon. Ang kanyang puso ay mabigat at puno ng pangamba. Hindi siya makatulog. Ang banta ni Don Ricardo ay umuukit sa kanyang isip. Gusto niyang sumuko, gusto niyang itigil ang lahat. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang takot sa mga mata ni Celeste at ang tiwala na ipinakita nito sa kanila, hindi niya kayang talikuran. Sa gitna ng dilim, bumamon siya at muling binuksan ang kanyang lumang notebook. Sa ilalim ng huling entry, sinulat niya, walang susuko. Pamilya, akot, hustisya. Walang susuko. Ang labanan ay naging mas personal at mas mapangahid. Ngunit sa bawat banta, tila mas lalong alabang apoy ng kanyang determinasyon, hindi lang para kay Celeste, kundi para sa lahat ng mga inaapi na hindi niya nagawang tulungan noon. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ay. Mabigat ang dibdib ni Lolo Turing ng gabing iyon. Ang mga salita ni Don Ricardo ay umaalingaw sa kanyang isip. Ang banta sa kanyang pamilya, sa kanyang mga apo, ay mas nakakatakot kaysa sa anumang personal na panganib. Nais niyang sumuko, nais niyang kalimutan ang lahat. Ngunit nang tignan niya ang kanyang lumang notebook, ang huling entry nasit, walang susuko, ay tila bumubulong sa kanya. Hindi ito pagpipilian. Ang takot ay maaaring magparalisa, ngunit ang pagmamahal at pangako ay mas malakas. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa kanilang karaniwang tagpuan sa hardin, kung saan naghihintay na si Manang Nena. May kape sa kamay, ang kanyang mukha ay seryoso. Naikwento niya ang banta ni Don Ricardo. Ang panginginig ng kanyang boses ay nagpapakita ng labis na pag-aalala. Nena, hindi ko na alam, halos pabulong na sabi ni Lolo Turing, ang mga apo ko. Paano kung totoo ang sinabi niya? Hawak ni Manang Nena ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay matama ng tingin sa matanda. Turing, alam kong takot ka. Sino ba naman ang hindi? Ngunit tandaan mo, kaya niya tayong takutin dahil alam niyang may ginagawa tayong tama. Kung susuko tayo ngayon, wala nang pag-asa si Celeste. Ang mga salita ni Manang Nena ay tila yelo na dumampi sa apoy ng kanyang takot, ngunit nagbigay din ng kakaibang lakas. Pero paano? Wala tayong laban sa kapangyarihan niya. Hindi natin kailangan ang kapangyarihan niya, Turing. Mayroon tayong sariling paraan, sagot ni Manang Nena. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Tandaan mo, para tayong mga anino, hindi nakikita. Doon tayo, may laban. Hindi pa man natatapos ng kanilang usapan, isang panibagong mensahe mula kay Celeste ang dumating, mas direktang kaysa dati. Habang naglilinis si Lolo Turing sa lobby, nakita niya ang isang magasin na nakalagay sa ibabaw ng mesa. Sa likod ng magasin, sa isang maliit na sticky note, nakadikit sa ibabaw ng isang ad para sa isang electronic store, ay ang baligtad na at isang serye ng mga numero, 101, 11, 11. Ito ay sinundan ng isang simpleng Tagalog na salita, ago. Itago na katago. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Ipinakita niya ito kay Manang Nena. Ano kaya ito, Nena? Pinarikod, Lolo Turing, sabi ni Manang Nena, na tila alam na niya ang sagot.
Ang anak ko, mahilig sa computer. Alam ko yang mga ganyan. Kinuha niya ang cellphone niya at binuksan ang isang app. Pagkatapos ng ilang segundo, nagningning ang kanyang mga mata. Ito, ang ibig sabihin ng 101 ay I, ang isa lisanti ay A, at ang 11 ay D. Tago. Isip si Lolo Turing. Ano yan? Walang E. Sa sikat ko na, sabi ni Manang Nena, pero may nakikita akong pangalan ng brand na E. Technologies sa mga lumang USB drive at recorder na ginagamit sa security row. Recorder. Nagtama ang kanilang mga tinin, isang sabay na pagtuklas. Ang mga recordings, si Celeste, ay nagtatago ang mga recordings, kinagabihan, habang lihim silang nagkikita sa cleaning software. Ipinagsama nila ang lahat ng mga pahiwatig. Ang nakaraang sticky note, sa aklatan, ang panyo na may berda, at ngayon, ang binary code. Nabuo sa kanilang isip ang isang malinaw na plano. Si Celeste ay nagtatago ng mga ebidensya ng pagmamalupit ni Don Ricardo, mga boses, mga sigawan, mga banta, at kailangan niya ang tulong nila upang makuha ito. Kailangan nating pasukin ang penthouse. Turing, diretsahang sabi ni Manang Nena, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pag-aalala. Nginig ang kamay ni Lolo, Turing. Pasukin. Bawal yan, Nena. Maaari tayong makulong. At paano kung mahuli tayo ni Ricardo? Alam mo ang kaya niyang gawin. Alam ko, Turing. Sagot ni Manang Nena, hinawakan muli ang kanyang kamay. Hindi ko sinasabi na madali. Ito ang pinakamalaking peligro na haharapin natin. Pero isipin mo, kung hindi natin gagawin, ano ang mangyayari kay Celeste? Mananatili siyang nakakulong. Hindi na siya makakalabas sa impyernong yon. At tayo, paano tayo mabubuhay ng payapa kung alam nating may magagawa tayo, pero hindi natin ginawa? Nakatingin si Lolo Turing sa mga mata ni Manang Nena. Nakita niya roon, hindi lamang ang pag-aalala, kundi pati na rin ang matinding paniniwala. Si Manang Nena, ang babaeng minahal niya sa uling yugto ng kanyang buhay, ay naging kanyang lakas. Siya ang kanyang paningin at pandinig ang nagpapakalma sa kanyang isipan. At isa pa, Turing, patuloy ni Manang Nena, may kalamangan tayo. Tayo ang hindi nakikita. Alam natin ang bawat sulok ng sikatuna. Alam natin ang schedule ng mga tao. Alam natin ang mga blind spots, ang CCTV. Hindi tayo tulad ng ibang magaling na magnanakaw. Tayo ang mga ordinaryong tao na alam ang bawat bitak ng gusaling ito. Ayon si Lolo Turing. Pero paano natin malalaman kung nasaan ang mga recording? Ang penthouse ay napakalaki. Dito, muling nagpakita ng talino si Celeste. Ilang araw pagkatapos ng binary message, habang naglilinis si Manang Nena sa penthouse, may nakita siyang isang maliit na larawan ni Celeste noong siya ay bata pa, nakasiksik sa ilalim ng isang unan. Sa likod ng larawan, may sulat sa Tagalog, ang aking tinig ay nasa puso ng ating kasaysayan sa loob ng aklat na madalas mong tinitignan. Sinundan ito ng isang maliit na simbolo ng puso na may baligtad na sa gitna. Pagad na naisip ni na Lolo Turing at Manang Nena ang aklatan, ang silid ng pag-asa, ngunit tanong aklat. Ang kasaysayan. Maraming aklat ng kasaysayan sa aklatan.
Sa huli, napagdesisyonan nila na ang puso ng ating kasaysayan ay tumutukoy sa Florante at Laura. Ang epikong Pilipino na mayroon na silang natitang paywatig. At ang madalas mong tinitignan, ito ay tumutukoy sa isang partikular na edisyon na madalas puntahan ni Celeste. Gabi, nagtitipon sila, sinasaulo ang layot ng penthouse, at nagpaplano ng bawat detalye. Si Manang Nena ang bahala sa mga security camera na may blind spots sa pasilyo ng penthouse, na alam niya mula sa karanasan. Si Lolo, turing naman ang maghahanap ng mga ebidensya sa loob. Habang nagpaplano, isang mas malalim at mas nakakapanindig, balahibong katotohanan ang nabunyag. Sa isa sa mga mensahe ni Celeste, isang serye ng mga petsa at numero na inukit sa likod ng isang maliit na salamin na aksidenteng nabasag at naiwan sa basurahan ay nagbigay ng pahiwatig sa mga pinansyal na dokumento. Nang suriin ito ni Lolo Turing at Manang Nena gamit ang mga lumang dyaryo at balita, unti nilang natuklasan na si Don Ricardo ay hindi lamang isang simpleng negosyante. Ang kanyang mga aktibidad ay may kinalaman sa korupsyon at money laundering. Ang mga pangalan ng mga politiko at matataas na opisyal ay nakita sa mga lumang ulat na may kaugnayan sa mga kumpanya ni Don Ricardo. Kaya pala ganoon na lang ang kontrol niya kay Celeste. Bulong ni Manang Nena, ang kanyang muka ay seryoso. Hindi lang dahil sa selos o kapangyarihan. Akot siyang ibunyag ni Celeste ang mga kalokohan niya. Ang impormasyong ito ay nagpataas sa pusta ng kanilang misyon. Hindi na lang ito tungkol sa biktima ng domestic violence, ito ay tungkol sa pagbubunyag ng isang malaking krimen na maaaring magpabagsak sa maraming maimpluwensyang tao. Ang panganib ay lumaki ng husto. Sa kabila ng lumalaking panganib, unti ring nagsimulang lumabas ang mga tahimik na taga-suporta sa mga anino ng si Katuna. Hindi sila nagsasalita ng lantaran, ngunit nagbibigay sila ng maliliit na pahiwatig at tulong. Isang dating maintenance worker na pinalayas ni Ricardo dahil sa maliliit na kasalanan ay lihim na nagbigay ng impormasyon kay Lolo Turing tungkol sa mga mahihinang punto sa lumang sistema ng seguridad ng si Katuna. Mga pinto na madaling buksan, mga oras, kung kailan walang tao sa partikular na bahagi ng gusali. Isang matandang residente sa Leon Petsyam na palapag, si Lola Consulo, na madalas na pinipintasan ni Don Ricardo sa kanyang mga alagang pusa, ay palihim na nagbigay ng kaunting pera kay Lolo, tuwing para pambili ng kape, kasama ang isang sulyap na puno ng unawa at suporta. Maging si Joven Mercado, ang batang gwardiya na inupahan ni Ricardo, ay nagsimulang magpakita ng kakaibang uugali. Pagaman patuloy niyang sinusundan sina Lolo Turing at Manang Nena, may mga pagkakataon na nakikita ni Lolo Turing ang pagdududa sa mga mata ni Joven. Minsan, nahuli niya si Joven na lihim na nakikinig sa usapan ni Don Ricardo sa telepono. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng pagkarito at aalala. Ang katotohanan na si Ricardo ay labis na nagbabayad para sa kanyang katapatan ay nagsimulang magdulot ang kalituhan sa murang isip ni Joven. Hindi niya alam kung ano ang totoo, ngunit ang pananakot ni Ricardo sa mga matatanda at ang labis na pagnanais na itago ang isang bagay ay nagsimulang gumambala sa kanyang konsensya. Ang mga maliliit na piraso ng impormasyon at ang tahimik na suporta mula sa iba ay tila mga liwanag sa madilim na kakahuyan. Nagbigay ito ng asa kina Lolo Turing at Manang Nena na hindi sila iisa. Ang kanilang laban ay hindi na lang personal. Ito ay naging laban ng mga api laban sa api. Ang si Katuna Residences
na dating simbolo ng kapangyarihan at karangyaan, ay magiging entablado ng isang labanan para sa hustisya na pinangungunahan ng dalawang anino na naglakas, loob na tumindig. Ang gabi ng kanilang pagpasok sa penthouse ay papalapit na, at ang bawat isa sa kanila ay handa na harapin ang kanilang kinatatak. Madilim na ang gabi, ang sikat na residensya ay tila natutulog, ngunit sa ikapitong kila ng palapag, isang tahimik na misyon ang magalanap. Ang pampublikong kaganapan na dinaluhan ni Don Ricardo sa isang sikat ng hotel ang kanilang pagkakataon, isang gabi kung saan ang kanyang kapangyarihan ay abala sa pagpapamalas sa labas, habang ang kanyang mga lihin ay nasa panganib na malantag sa loob. Sina Lolo Turing at Manang Nena, ang dalawang anino ng sikat na, ay naglalakad sa pasilyo. Ang bawat hakbang ay maingat at sinasadya. Ang bilis ng tibok ng puso ni Lolo Turing ay halos sumabog sa kanyang dibdib. Ngunit ang kamay ni Manang Nena, na mahigpit na nakahawak sa kanyang siko, ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Turing, tandaan mo, bulong ni Manang Nena, ang kanyang tinig ay kalmado. Nasa likod ng halaman, ang sensor sa gilid ng pinto. Isang kumpas lang, hindi gumalaw ang buong katawan. Magsilolo, Turing. Si Manang Nena, bilang tagapaglinis, ay mayroong hindi mabilang na karanasan sa pag-unawa sa lohika ng gusali, lalo na sa mga security system na luma na at may mga blind spots. Habang papalapit sila sa pintuan ng penthouse, ang pinakamalaking hamon ay ang beam crate lock. Ngunit hindi iyon ang punteriya nila. Sa ilalim ng isang malaking flower pot sa gilid ng pintuan, ang kanilang tahimik na taga-suporta, isang dating maintenance pro na pinatalsik ni Ricardo, ay naglagay ng isang maliit na magnetic key. Ito ay para sa manual override ng isa sa mga luma. Backup na kandal. Dito, bulong ni Lolo Turing, dahan niyang kinuha ang magnetic key. Sa loob ng ilang segundo, naitihit niya ang kandado. Ang pintuan ay bumukas ng bahagya na parang naghihintay. Isang malamig na simoy ng hangin mula sa loob ang sumalubong sa kanila, pulo ng amoy ng mamahaling pabango at isang kakaibang luma. Pumasok sila. Ang kanilang mga mata ay naghahanap ng anumang senyales ng panganib. Ang loob ng penthouse ay malaki at maluho, ngunit sa dilin, ito ay tila isang malaking, tahimik na hayop. Si Manang Nena, gamit ang kanyang maliit na flashlight, ay mabilis na kinikilos ang kanyang kamay upang takpan ang mga sensor na nakakonekta sa pangkalahatang sistema ng alarma. Ang bawat sensor ay deactivate niya ng walang hirap, tila isang mabilis na sayaw. Ang mga recording, Turing, bulong ni Manang Nena, habang pinalambas niya ang huling sensor. Sa aklat ng Florante at Laura, sa study area. Mabilis na gumalaw si Lolo Turing patungo sa study area. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang aklatan, ang silid ng pag-asa ay naghihintay. Natagpuan niya ang kopya ng Florante at Laura. Ang pabalat nito ay may baligtad na nakasulat. Dahan niyang binuksan ng aklat. Tuon, sa pahina kung saan may nakasulat na ibig, pagtitiis, at katatagan, mayroong isang manipis na bookmark. Sa likod ng bookmark, mayroong isang macros drive. Ito na yon. Ang mga recordings. Maingat niyang inilagal ang DAD sa kanyang bulsa. Ngunit hindi iyon ang lahat. Ayon sa mga pahiwatig ni Celeste, mayroong pa ang mga pinansyal na dokumento. Sa ilalim ng malaking painting sa sala, bulong ni Manang Nena na tila binabasa ang kanyang isip. Mayroong hidden compartment doon. Nakita ko ang mekanismo dati. Nagmadali si Lolo Turing sa sala.
Ang malaking painting, isang abstract na gawa ng sining, ay tila nakatago ng isang malalim na lihin. Sa likod ng painting, gamit ang isang maliit na switch na itinuro ni Manang Nena, bumukas ang isang compartment. Doon, nakatago ang mga stack ng mga dokumento, mga bank statements, at mga kontrata na may nakalagay na mga pangalan ng mga politiko at matataas na opisyal. Ang pangalan ni Don Ricardo ay nakasulat sa bawat isa na nagtatago ng mga milyong transaksyon, transaksyon na tiyak na may kinalaman sa korupsyon at money laundering. Ang mga kamay ni Lolo Turing ay nanginig nang hawakan niya ang mga ito. Ito ay hindi lamang tungkol kay Celeste, ito ay tungkol sa isang malaking spiderweb ng krimen. At pagkatapos ang pinakamabigat sa lahat, isang lumang diary na nakatago sa ilalim ng mga dokumento. Ang pangalan ni Celeste ay nakasulat sa harap. Nang buksan ni Lolo Turing ito, ang kanyang mga mata ay nanlabo. Ang mga salita ay puno ng sakit, takot at pighati. Detalyadong nakasulat ang bawat insidente ng pang-abuso, bawat banta, bawat suntok, bawat luha. Ngunit sa pagtatapos ng diary, mayroong isang bahagi na nagpapahayag ng pag-asa at determinasyon, ang mga plano ni Celeste, ang kanyang mga lihim na paraan upang makipag-ugnayan, at ang kanyang tiwala sa mga anino ng sikatuna. Siya ay hindi lamang biktima, siya ay isang strategista, isang nakaligtas. Mayroon na tayo. Bulong ni Manang Nena, ang kanyang tinig ay halos walang tunog. Kailangan na nating umalis. Ngunit sa sandaling iyon, isang tunog ang pumuno sa katahimikan ng penthouse. Ang elevator. May dumarating. Ang kanilang mga puso ay halos lumabas sa kanilang dibdib. Hindi ito kasama sa plano. Si Don Ricardo. Umalik siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ang pintuon ay bumukas. Si Don Ricardo, nalasin at galit ang mukha, ay pumasok. Ang kanyang mga mata, na nanghihina sa alak, ay mabilis na nakita sina Lolo Turing at Manang Nena na nakatayo sa gitna ng sala. Ang mga dokumento at diary ay hawak pa rin ni Lolo Turing. Ang mangiti sa kanyang mukha ay naglaho. Anong ginagawa ninyo rito? Sigaw ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong penthouse. Ang kanyang mukha ay naging pula sa galit. Mga magnanakaw, paano kayo nakapasok? Don Ricardo, wag po, simula ni Lolo Turing, ang kanyang boses ay nanginginig. Huwag. Walang galang na matanda. Ibalik ninyo iyan. Iyan ay personal kong magamit. Lumapit si Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Sinubukan niyang agawin ang mga dokumento. Ngunit si Lolo Turing, kahit matanda, ay matigas na humawak. Huwag ninyong sirain ang buhay namin, Don Ricardo, sigaw ni Manang Nena, umarang sa pagitan ni Lolo Turing at ng lalaki. Alam namin ang lahat ng ginagawa ninyo kay Ginang Celeste at ang mga korupsyon ninyo. Biglang nagbago ang mukha ni Don Ricardo. Ang kanyang galit ay naging puro massacre na puot. Mga walang kwentang empleyado, akala ninyo, kaya ninyo akong kalabanin. Hindi ninyo alam kung sino ang kinakalaban ninyo, kaya kung silain ang buhay ninyo, ang pamilya ninyo, ang mga apo mo, Turing, kaya kong ipadukot. Ang kanyang mga salita ay parang sumtok sa dibdib ni Lolo Turing, ngulit sa pagkakataong ito, hindi niya pinakita ang takot. Ngunit bago pa man makasagot sina Lolo Turing at Manang Nena, isang boses ang pumutol sa tensyon. Paul Ricardo, tama na po.
Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Si Joring Mercado. Nakatayo siya sa pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at pagkabil. Sa likod niya, nakatayo ang ilang security guards at maintenance staff. Ang ilan ay may dalang stick at fire extinguisher. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang isa sa kanila ay ang dating maintenance worker na nagbigay ng clue sa magnetic key. Doren, anong ginagawa mo rito? Hindi ko iniutos na pumunta ka rito. Sigaw ni Don Ricardo. Narinig po namin ang sigaw ninyo, Don Ricardo, sagot ni Joven. Ang kanyang tinig ay matatag. At nakita ko ang lahat. Ang pagbabanta ninyo sa kanila. Ang pagmamalupit ninyo kay Ginang Celeste. Hindi na po tama ito. Ang kanyang konsensya na matagal nang naghihirap sa gitna ng kanyang ambisyon at moralidad ay tuluyan nang nagpasya. Hindi niya kayang maging bahagi ng karahasan at kasamaan na ito. Lumapit si Joven. Sinubukang tigilan si Don Ricardo. Don Ricardo, kalma na po. Huwag ninyo na pong palalain. Ngunit si Don Ricardo ay tuluyan nang nabaliw. Sinipan niya ang isang upuan at sinubukang suntukin si Joven. Sa kaguluhan, sinubukan niyang agawin ang mga dokumento mula kay Lolo Turing. Ngunit ang iba pang mga empleyado na matagal nang nagtitiis sa pagmamalupit ni Don Ricardo ay hindi na nakakaya. Bigla silang kumilos. Ang dating maintenance worker kasama ang dalawa pang security guards ay mabilis na humarang kay Don Ricardo. Pinipigilan siya sa paghaharap kina Lolo Turing at Manang Nena. Ang bawat isa sa kanila ay nagpapakita ng kanilang tahimik na pagre-rebelde laban sa kapangyarihan ng lalaki. Sa loob lamang ng ilang minuto, dumating ang pulisya na ipinatawag ni Joven. Si Gino Valdez, ang building manager, ay naroroon din. Ang kanyang mukha ay putla at puno ng takot. Wala siyang magawa, kundi ang tingnan ang paghuli kay Don Ricardo. Sa gitna ng kaguluhan, isang babae ang lumabas mula sa anino ng penthouse. Si Celeste. Ngunit hindi na siya ang babaeng may takot sa mga mata. Ang kanyang buhok ay maayos, ang kanyang damit ay malinis, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang kakaibang liwanag. Isang liwanag ng pag-asa at kalayaan. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo kina Lolo Turing at Manang Nena, at isang ngiti na puno ng pasasalamat at tapang ang lumabas sa kanyang mga labi. Siya ay handa na. Ang lahat ay nakaplano. Ang mga ebidensya, ang kanyang diary, ang mga recordings, lahat ay magagamit na ngayon upang ipahayag ang katotohanan. Si Don Ricardo Villarosa ay inaresto. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabila. Ang kanyang imperyo, ang kanyang kapangyarihan, ay nagsimulang gumuho. Ang tahimik na labanan ng mga anino ay nagwakas na, at ang katotohanan ay tuluyan nang lumantad sa ilalim ng liwanag ng sikat na residences. Ito ay hindi lamang ang pagtatapos ng isang bangungot, kundi ang simula ng isang bagong umaga. Matapos ang kaguluhan ng gabing iyon, ang sikat na residences ay nanatiling saksi sa isang kaganapan na magpakailanman ay magpapabago sa kanyang tahimik na karangyaan. Ang pag-aresto kay Don Ricardo Villarosa ay hindi lamang isang simpleng paghuli. Ito ay simula ng pagbagsak ng isang imperyo ng kasinumalinan at pang-aabuso. Naglabasan ang mga pulis, mga investigador, at sa huli, ang mga mamamahayag na nakatuon sa malaking iskandalo.
Ang dating tinitingalang negosyante ay naging isang awang nilalang na nakakadena. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigla habang nilalabas siya mula sa pentos. Agad na nagsimula ang investigasyon. Ang mga ebidensyang nakalap ni na Lolo Turing at Manang Nena, ang microOS drive na naglalaman ng mga audio recording ng pang-aabuso, ang mga financial document na nagbubunyag ng korupsyon at money laundering, at ang diary ni Celeste ay naging sapat upang ipatupad ang isang malawakang kaso. Mabilis na kumalat ang balita at ang pangalan ni Don Ricardo de la Rosa na dating simbolo ng kapangyarihan at impluwensya ay nagulantang sa mga headline ng mga pahayagan at balita sa telebisyon na babalutan ng kahihiyan at mga akusasyon ng karahasan sa tahanan at malaking katiwalian. Ang kanyang mga kumpanya ay unti-unting bumagsak, ang kanyang mga koneksyon sa mga politiko ay nalantad, at ang kanyang yaman ay pinagpiestahan ng mga abogado at kinompis ka ng gobyerno. Ang sikat na residences ay hindi na simbolo ng kanyang kapangyarihan, kundi ng kanyang pagbagsak. Ngunit sa gitna ng pagguho ng isang tao, may isa namang lumitaw mula sa abo, mas matatag kaysa dati. Si Celeste Reyes. Hindi na siya ang babaeng may takot sa mga mata, na laging nagtatago sa ilalim ng kanyang maike at mahabang manggas. Sa pagharap niya sa hukuman, matapang niyang isinalaysay ang kanyang karanasan, ang bawat detalye ng pang-aabuso at paghihirap na dinanas niya. Ang kanyang tinig, na matagal nang pinipi, ay naging malakas at puno ng paninindigan. Ang kanyang salaysay, kasama ang mga ebidensya, ay nagbigay ng katarungan, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa maraming biktima ng karahasan na walang boses. Matapos ang paglilitis, kung saan si Don Ricardo ay nahatulan at ipinadala sa bilangguan, si Celeste ay ganap ng malaya. Ang kanyang pagpapalaya ay hindi lamang sa batas, ito ay pagpapalaya ng kanyang sariling kaluluwa. Sa isang pribadong pagkakataon, inibitahan niya sina Lolo Turing at Manang Nena sa kanyang unit na ngayoy hindi na puno ng takot kundi ng payapa at sariwang hangin. Lolo Turing, Manang Nena, sabi ni Celeste, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pasasalamat. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Kayo ang aking pag-asa, ang aking mga anghel. Kung hindi dahil sa inyo, marahil ay habang buhay akong nakakulong sa impyernong yon. May luha sa kanyang mga mata, ngunit ito ay luha ng pasasalamat at kalayaan. Ang lakas ng loob na ipinakita ninyo, ang inyong paniniwala sa akin, mas matimbang kaysa sa anumang batas o pera. Hawak ni Celeste ang isang munting broche na may burdang sampaggita at baligtad na isang personal na gawa ng sining niya at ibinigay ito kay Manang Nena at Lolo Turing. Ito po, para sa inyo. Bilang paalala na ang katotohanan ay laging mananaig at ang pagmamalasakit, kahit gaano kaliit, ay may malaking epekto. Niyakap niya silang dalawa, isang yakap na puno ng taos, pusong pasasalamat. Ipinahayag niya ang kanyang desisyon, gagamitin niya ang kanyang boses at karanasan upang tulungan ang iba pang biktima ng karahasan sa tahanan. Mula sa pagiging dating modelo, si Celeste Reyes ay naging isang simbolo ng katatagan at pagbukas siya, isang bagong mukha ng pag-asa para sa mga inaapi. Ang dating takot na ay naging simbolo ng kanyang pagbangon, isang paalala na kahit sa pinakamadilin na sandali, mayroong pag-asa at kalayaan. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, ang pagretiro ni Lolo Turing ay nagpatuloy. Ngunit hindi na ito isang simpleng pagpapaalam, ito ay isang pag-alit ng isang lihim na bayani. Wala siyang nakamit na kasikatan sa media, hindi siya lumabas sa telebisyon,
Ngunit ang kanyang kwento ay kumalat sa bawat sulok ng sikat na residences at sa mga komunidad sa paligid. Ang mga empleyado, mula sa security guards hanggang sa mga janitor, ay tumingin sa kanya ng may labis na respeto at paghanga. Hindi na siya isang hindi nakikitang manager. Siya na ngayon ang haligi ng integridad at lakas ng loob. Sa kanyang huling araw ng trabaho, isang maliit na pagtitipon ang ginanap para kay Lolo Turing sa labi na inorganisa ng mga empleyado at ilang residente na nagpapasalamat. Pinigyan siya ng isang plaque na may nakasulat, "Sa aming Lolo Turing, ang tahimik na tagapangalaga ng hustisya. Salamat sa iyong katapatan at kagitingan." Ang pagtanggap niya ng plaque ay simple. Ang kanyang mga salita ay kakaunti. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin. Hindi nagtagal, nakatanggap din siya ng isang pagkilala mula sa lokal na pamahalaan, isang outstanding citizen award para sa kanyang serbisyo sa komunidad at sa kanyang huwarang katapangan. Ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon sa marami. Patunay na ang punay na kabayanihan ay hindi naghahanap ng limelight, kundi ng paggawa ng tama, kahit nasa pinakamadilim na sulok. Kasama ni Lolo Turing, si Manang Nena, ay naging kanyang anino sa laban, at sa uli, ang kanyang liwanag. Ang kanilang mga puso na matagal nang nag-iisa ay natagpuan ang bawat isa sa gitna ng panganib at pagdududa. Ang pag-ibig sa takip silin na dahang namukadkad sa pagitan ng mga tasa ng kape at mga lihim na pagpupulong ay naging isang matibay na pundasyon ng pagmamahalan at pag-unawa. Matapos ang kanyang pagreretiro, bumili sina Lolo Turing at Manang Nena ng isang maliit na bahay sa labas ng Metro Manila, malayo sa ingay at mabilis na takbo ng buhay sa syudad. Ito ang pangarap ni Lolo Turing, isang bahay na may malaking bakuran kung saan maaari silang magtanim ng mga gulay, mag-alaga ng mga manok at magpalipas ng mga araw sa kapayapaan. Sa ilalim ng araw ng probinsya, habang magkasama silang nagtatanim ng sampagita sa kanilang hardin, hawak ni Lolo Turing ang kamay ni Manang Nana. Ang kanyang mukha ay puno ng saya. "Akala ko, Turing," sabi ni Manang Nena, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malawak na kalawakan. "Matanda na tayo para sa ganito. Pero mas masarap pala ang pag-ibig kapag dumaan ka na sa maraming pagsubok." Ngumiti si Lolo Turing, isang malalim at punay na ngiti. Sabi na nila, "Nana, ang tunay na pag-ibig ay parang lumang alak. Habang tumatagal, mas sumasarap." At tayo, Nana, dumaan tayo sa apoy at tubig para rito. Sulit ang lahat. Ang kanilang kwento ay naging patunay na ang pag-ibig, pag-asa, at kapayapaan ay maaaring matagpuan sa anumang edad, sa anumang sitwasyon, basta't mayroong puso na bukas upang tumanggap at magmahal. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari na ang insidente sa sikat na residences ay nag-iwan din ng malalim na epekto sa iba. Si Jolene Mercado, ang batang gwardya na nasa bingit ng pagpili, ay ganap na nagbago. Ang kanyang pagiging ambisyoso ay napalitan ng isang matinding pagnanais na maging isang tapat at marangal na bantay. Ang mga pangyayari, lalo na ang pagbabanta ni Don Ricardo at ang walang takot na pagtindig ni na Lolo Turing at Manang Nena, ay nagturo sa kanya ng kahalagahan ng integridad at konsensya. "Hindi na po ako papayag na ang kapangyarihan ang magdidikta sa tama, Lolo Turing," sabi ni Golden sa huling pagkakataong nagkita sila. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Hindi na po ako magiging bulag.
naging isa siyang huwarang security guard, laging handang tumulong, at ang kanyang mga mata ay laging nakatuon sa pagtiyak na ang hustisya ay laging mananaig. Ang si Katuna Residences mismo ay nagkaroon ng bagong pagkatao. Hindi na lamang ito isang simbolo ng kayamanan at karangyaan, kundi isang lugar kung saan ang kwento ng kagitingan ng ordinaryong tao ay isinulat. Ang mga pasilyo nito na dating nagtago ng mga lihim at takot ay naging mga saksing buhay ng pag-asa at pagbabago. Ang mga anino ng nakaraan ay napalitan ng isang bagong bukang liwayway, isang patunay na kahit ang pinakamaliit na tinig, kapag nagkakaisa, ay kayang magpabagsak sa pinakamalaking pader ng kasamaan. Ang si Katuna, sa huli, ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang tahanan, kung saan ang puso at kaluluwa ng sangkatauhan ay nagwagi.